Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 251. Nagulat si Leon nang maramdaman niyang halos tuluyan nang naubos ang espiritual na enerhiya sa tuktok ng bundok. Sa kabutihang palad, hindi niya kailangang magsanay sa Mist Cloud Mountain, kaya ayos lang kahit maubos ang espiritual na enerhiya roon. Bukod pa rito, ang espiritual na enerhiya ay hindi naman permanenteng nawawala. Sa loob ng wala pang 3 buwan, muling babalik ang espiritual na enerhiya sa tuktok ng Mist Cloud Mountain. Sayang lamang kung hindi ito gagamitin. Matapos makuha ang hamog sa umaga, nagsimulang bumaba ng bundok si Leon. Ngayong naayos na niya ang pagkuha ng mga materyales at hamog, malulutas na rin ang problema sa produksyon. Ang pinakamahalagang bahagi ng mga produktong iyon ay ang hamog. Plano ni Leon na pangalanan ang hamog sa umaga bilang Spirit Dew. Siya lamang ang may kakayahang gumawa nito, katulad ng ilang food products na may eksklusibong supplier. Sa ganoong paraan, habang kontrolado niya ang Spirit Dew, walang ibang cosmetic companies ang makakagaya sa kanilang mga produkto. Sisiguraduhin itong mananatiling eksklusibo ang kumpanya sa kanilang mga produkto, na malaking makakatulong sa pag-unlad nito sa hinaharap. Malamang ay hindi na magtatagal bago gamitin ng kumpanya ang mga eksklusibong cosmetics na iyon upang mapasama sa hanay ng mga high-end brands o maging international brands pa. Sa kumpanya, ipinatawag ni Iris si Leon sa kanyang opisina. Pagdating ni Leon, nagbigay si Ashwin ng work report kay Iris. Pagkatapos ng report ni Ashwin, nagtanong si Leon, "Kumusta po, Miss Yang, bakit ninyo ako ipinatawag dito?" Gusto ko lang itanong kung kumusta na ang produksyon ng cosmetics. Nasira ang unang batch na ipinadala sa Wheat Group. Sana ay wala nang maging problema sa batch na ito, sabi ni Iris. Dahil nagka-problema agad ang unang batch na ipinadala ng kumpanya sa Wheat Group, at naghihintay pa rin ang Wheat Group ng mga produkto, medyo nag-aalala si Iris. Mag-uulat na rin sana ako tungkol dito. Kailangan ng factory ng mas maraming materyales at Spirit Dew. Naasikaso ko na ang Spirit Dew. Tungkol naman sa pagbili ng herbal medicines, kagabi ay magsasalita pa sana si Leon tungkol sa kasunduan niya sa Sheer Group, ngunit pinutol siya ni Ashwin bago pa niya matapos ang sasabihin. "Miss Yang, trabaho ko ang procurement. Huwag kayong mag-alala, may koneksyon ako sa Life Pharmacy. Gagawin ko ang lahat para mabilis na maayos ang mga materyales. Hindi nito maaapektuhan ang produksyon ng factory," sabi ni Ashwin habang tinatapik ang kanyang dibdib. Natulala si Leon at napagtanto niyang trabaho nga ni Ashwin ang pagkuha ng raw materials. Para matiyak na magpapatuloy ang produksyon, nakalimutan niyang sabihan si Ashwin. Hindi niya namalayang nakialam na pala siya sa trabaho nito. "Sige, Mr. Mercer, ikaw na ang bahala rito," sabi ni Iris habang tumatango. Trabaho naman talaga iyon ni Ashwin. "Miss Yang," sandali lang sabi ni Leon habang nakakaramdam ng matinding hiya. Napag-usapan na nila ni Cynthia ang tungkol sa pagbili ng herbal medicines noong nakaraang araw. Pumirma na ang magkabilang panig sa kasunduan. Ngunit ibinigay ni Iris ang trabahong iyon kay Ashwin. Paano niya ngayon sasabihin iyon kay Cynthia? "Leon, ano iyon? May kailangan ka pa ba para sa produksyon?" tanong ni Iris nang may pagtataka. Hindi talaga tungkol sa produksyon kundi sa herbal medicines." Sumakit ang ulo ni Leon. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Tutal, nagkaroon na sila ng alitan ni Ashwin 2 araw na ang nakalipas matapos niyang makialam sa produksyon, at mula noon hindi na sila magkasundo. Kapag nalaman ni Ashwin na nakialam din siya sa procurement, siguradong magagalit ito ng husto. "Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Bakit parang nag-aalinlangan ka pa?" tanong ni Iris habang kakaiba ang tingin kay Leon at hindi maintindihan ang gusto nitong gawin. "Ang gusto ko sanang sabihin ay ang Sheer Group, ang pinakamalaking supplier ng herbal medicines sa Springfield City. Dapat siguro ay makipagtulungan tayo sa kanila. Hindi na kailangang makipagtrabaho sa Life Pharmacy," sabi ni Leon habang nagtitipon ng lakas ng loob. Kahit na hindi niya gaanong gusto si Ashwin, nakokonsensya pa rin siya dahil palagi niyang naaagaw ang mga responsibilidad nito.
Kung papayag si Ashwin na makipagtulungan sa Shear Group, maaari na lang niyang ibigay rito ang kontratang pinirmahan niya kagabi. Sa ganoong paraan, kay Ashwin mapupunta ang kredito. Hindi na siya masasabihang nakialam, at maipapaliwanag pa niya ito kay Cynthia. Ang gan mong magsalita, kahit na ang pakikipagtulungan sa Shear Group ang pinakamagandang pagpipilian, cosmetic company tayo at hindi medical o pharmaceutical company. Hindi naman tayo nangangailangan ng napakaraming herbal medicines. Ang Shear Group ang pinakamalaking supplier sa Springfield City. Malalaking kumpanya lamang ang sinusuplayan nila. Bakit nila papansinin ang maliit na kliyente tulad ng kumpanya natin? Sabi ni Ashwin habang nanunuya at tinatrato si Leon na parang tanga. Kontrolado ng Shear Group ang pinakamalaking bahagi ng merkado ng herbal medicines sa Springfield City at ilang kalapit na lungsod. Malakihang bentahan lamang o mga high-end customers ang kanilang pinagsisilbihan. Mas mababa man ang presyo nila, kadalasan ay hindi nila pinapansin kahit milyon-milyong dolyar na kontrata. Mas maliit lamang ang Life Pharmacy at maraming maliliit na kliyente. Kahit mas mataas ang presyo nila, mas bagay iyon sa kasalukuyang pangangailangan ng elegante. Walang imposible roon. Kinausap ko ang Shears kagabi. Pumayag silang makipagtulungan sa atin, bahagyang ngumiti si Leon dahil naiisip na niya kung paano muling sasabog sa galit si Ashwin. Ngunit hindi niya inaasahang matutulala lamang si Ashwin at hindi magagalit. Ano? Kinausap mo ang Shears. Tumigil ka nga sa pagbibiro, sabi ni Ashwin nang may panunuya. Katulad ng Youngs, isa rin ang Shears sa 4 na malalaking pamilya sa Springfield City. Kahit pa ang Youngs mismo ang makiusap, baka hindi pa sila pansinin ng Shears, lalo na si Leon. Hindi siya naniniwalang may kakayahan si Leon na mapasunod ang Shears. Hindi ako nagbibiro. Totoo ang sinasabi ko, seryosong sagot ni Leon. Tumigil ka nga. Sa tingin mo ba makikipagtulungan ng Shears sa atin dahil lang sinabi mo? Sino ka ba sa tingin mo? Pamilya mo ba ang nagtatag ng Shear Group? Sabi ni Ashwin habang puno ng paghamak ang ngiti. Pagkatapos noon ay tila may naalala siya. Tama nga pala, halos nakalimutan ko na. Noong celebration banquet, sinabi ni Ariel na ibinigay sa iyo ng Shears ang Imperial Green Necklace. Mr. Wolf, disipulo ka ba ng Shears o baka miyembro ka pa nila? Bakit hindi Shear ang apelyido mo? Ang weird naman ng tono ni Ashwin habang patuloy na kinukutya si Leon. Mr. Mercer, maaaring hindi ako kabilang sa Shears, pero pumayag silang makipagtulungan sa atin. Nakapirma na nga kami sa kasunduan, kalmadong sabi ni Leon. O talaga, lahat naman kayang magyabang, pero ang galing mo talaga riyan. Dahil sinabi mong may pirmado ng kasunduan, ilabas mo at ipakita mo sa amin. Gusto kong malaman kung saan mo nakuha ang lakas ng loob na magsinungaling, sabi ni Ashwin habang tumatawa. Maaari ko talagang ipakita ang kasunduan, pero kailangan muna nating tumaya, sabi ni Leon ng kalmado. Anong pastahan, tanong ni Ashwin. Hindi ka naniniwalang may kasunduan ako sa Shear Group, tama? Kung maipakita ko ang kasunduan, huwag mo akong balikan at siraan. Alam ni Leon na nakialam siya sa responsibilidad ni Ashwin kaya inunahan na niya ito. Ayaw niyang magalit si Ashwin at gantihan siya. Bakit naman kita sisiraan ng walang dahilan? Baliw ka ba? Napakasama ng ekspresyon ni Ashwin. Akala niya ay kinukutya siya ni Leon. Sige, ikaw mismo ang nagsabi niyan. Huwag kang babawi, masayang-masaya si Leon. Madali niyang napaikot si Ashwin. Ikan-away lamang iyon ni Ashwin at ayaw nang sayangin pa ang oras kay Leon. Paano kung hindi mo mailabas ang kasunduan, tanong niya. Kung ganoon, gawin mo kahit ano ang gusto mo, matatag na sabi ni Leon. Sige, deal. Labis ang tuwa ni Ashwin at mukhang iniisip na agad nitong nanalo siya. Napakalaki ng ngiti nito. Leon, nakuha mo ba talaga ang kontrata o hindi? Tumigil ka na sa pagpapaligoy-ligoy, sabi ni Iris habang naiinis na nakatingin kay Leon. Alam niyang hindi pharmaceutical company ang elegante, kaya hindi naman nila kailangan ng napakaraming herbal medicines. Sa yaman at impluensya ng Shears, hindi sila mag-aabalang makipagtulungan sa elegante group. Alam din niya ang pinagmulan ni Leon. Isa lamang itong ordinaryong tao at imposibleng may kaugnayan ito sa Shears. Hindi niya iniisip na kayang mapakilos ni Leon ang Shears, maliban na lamang kung himala iyon. Nakuha ko.
Ang kontrata ay nandito mismo, sabi ni Leon habang inilalabas ang kontrata mula sa kanyang bag at iniabot iyon kay Iris. Tiningnan ni Iris ang dokumento at napuno ng pagkabigla ang kanyang mukha. Totoo ngang nakuha mo ang pakikipagtulungan ng Shear Group. Ano, gulat na sabi ni Ashwin nang marinig iyon. Agad niyang tiningnan ang dokumento at natulala sa kinatatayuan. Paano nangyari ito? Tuluyang natulala si Ashwin. Hindi niya kailanman inakalang totoong makukuha ni Leon ang kasunduan. Pakiramdam niya ay nagsisimulang mabasag ang lahat ng paniniwala niya. Posible kayang tama si Ariel noong celebration banquet. Totoo kayang may kaugnayan si Leon sa Shears. Isa lamang namang ulilang walang pangalan si Leon, paano ito magkakaroon ng koneksyon sa Shears? Hindi yun kapanipaniwala. Napakadilim ng mukha ni Ashwin, at bigla niyang nakalimutang nakialam si Leon sa kanyang trabaho. Leon, paano nangyari ito? Bakit pumayag ang Shears na makipagtulungan sa atin ng walang dahilan? Tanong ni Iris nang makabawi siya. Ganito iyon. Pumunta ako sa Antigua Flea Market kamakailan at nagkataong nakakuha ako ng Imperial Green. Pumayag siyang ibigay sa akin ang isang necklace matapos niyang makarve ang bato. Maikling ipinaliwanag ni Leon kay Iris habang ikinukwento ang nangyari. Tungkol naman sa pagpapagaling niya sa asawa ni Benedict, wala naman iyong kinalaman kaya hindi na niya binanggit. Nakakuha ka ng Imperial Green. Hindi ka ba sobrang swerte? Gulat na sabi ni Iris. Kahit na kumpiyansang sinabi ni Ariel na mula sa Shears ang Blue Star of the Sea, nagdududa pa rin si Iris dahil napakahalaga at napakabihira nito. Pakiramdam niya ay baka dinadagdagan lamang ni Leon ang kwento. Tutal, walang anumang koneksyon si Leon sa Shears, kaya bakit naman sila magbibigay rito ng napakahalagang bagay? Matapos marinig ang buong nangyari, sigurado na si Iris na tunay nga ang Blue Star of the Sea. Higit sa lahat, napakahalaga ng Blue Star of the Sea. Hindi naman mayaman o makapangyarihan si Leon, ngunit handa pa rin itong ibigay sa kanya ang isang napakahalagang bagay. Ang puso niya ay palaging parang malamig na lawa, ngunit biglang nagkaroon iyon ng ilang mumunting alon. Hindi lang swerte ito, sobrang baliw talaga, maasim ang mukhang sabi ni Ashwin. Iniisip niya kung anong klaseng relasyon mayroon si Leon sa Shears. Sa wakas ay naunawaan niyang sinuwerte lamang si Leon na makilala si Benedict. Hindi pinansin ni Leon si Ashwin at nagpatuloy sa pagsasalita. Oo, dahil doon ay naging malapit ako kay Elder Shear. Tinawagan ko siya kagabi at sinabi kong nangangailangan ng materials ang kumpanya, at pumayag siyang makipagtulungan sa atin. Ganito pala ang nangyari. Napakaganda ng ginawa mo. Mukhang tama ang naging desisyon kung papasukin ka sa kumpanya, sabi ni Iris habang nakangiti at pinupuri si Leon. Noong inayos niyang makapasok si Leon sa kumpanya noon, medyo nag-aalala pa siya. Natatakot siyang baka gamitin ni Leon ang pangalan niya upang magdulot ng problema sa kumpanya. Ngunit mukhang sobra lamang pala siyang nag-isip. Unang nakuha ni Leon ang pakikipagtulungan ng Wheat Group, pagkatapos ay nakagawa pa ito ng maraming high-end products na magbubukas ng magandang kinabukasan para sa kumpanya. Talagang mataas ang tingin niya sa kakayahan ni Leon sa sandaling iyon. Pagkarinig sa papuri ni Iris kay Leon, lalong dumilim ang mukha ni Ashwin. Habang naiirite siya, sa kanya napagtantong may mali. Leon, ano ang ibig sabihin nito? Malinaw na responsibilidad ko ang pagkuha ng raw materials, pero hindi mo man lang ako sinabihan bago ka pumirma ng kasunduan sa Shear Group. Ikaw ba ay may respeto pa sa akin bilang Vice President? Sigaw ni Ashwin habang nakaturo kay Leon at halos mawalan na ng kontrol sa galit. Hindi pa matagal noon nang maaga ni Leon ang kapangyarihan niya sa produksyon dahil sa pakikialam nito. Ilang araw lamang ang lumipas at ganoon na naman ang ginawa ni Leon sa usapin ng raw materials. Sinusubukan ba ni Leon na agawin din iyon sa kanya? Mr. Mercer, gusto ko lang panatilihing tuloy-tuloy ang produksyon dahil kulang ang materials. Nakalimutan lang talaga kitang sabihan. Hindi ko intensyong manggialam. Isa pa, nagkaroon tayo ng pastahan kanina. Hindi mo ako maaaring balikan kung nailabas ko ang kontrata. Dapat tinutupad ng mga lalaki ang kanilang salita. Siguradong hindi mo babawiin iyon, sabi ni Leon. Ikaw, labis na nagalit si Ashwin nang tuluyan niyang mapagtantong naloko siya ni Leon. Ngunit pumayag siya sa pastahan. Kahit gaano pa siya kagalit,
hindi niya maaaring ipahiya ang sarili niya. Sa sandaling iyon, napagtanto rin ni Iris na nakialam nga si Leon. Tiningnan niya ito ng may inis. Mr. Mercer, ginawa ito ni Leon para sa kumpanya. Kahit na mali ang pakikialam niya sa iyong trabaho. Pagkatapos noon, pakiramdam niya ay sobra na niyang pinuprotektahan si Leon kaya agad siyang nagdagdag. Leon, huwag mo nang uulitin ito. Opo, hindi ko na po uulitin mabilis, nasagot ni Leon habang nakangiti. Namula sa galit ang mukha ni Ashwin. Natalo na nga siya sa pastahan, pinuprotektahan pa rin ni Iris si Leon. Hirap na hirap siyang tanggapin iyon. Kabanata 255. Miss Young, kung wala na po kayong ibang iuutos, pupunta na ako sa factory, paalam ni Leon bago umalis ng opisina. Habang pinapanood si Leon na umalis, mahigpit na kinuyam ni Ashwin ang kanyang mga kamao. Napakadilim ng kanyang mukha. Ilang araw pa lamang ang nakakalipas ng maaga ni Leon ang responsibilidad niya sa produksyon, at ngayon ay muli na naman siyang napahiya nito. Hindi niya iyon matanggap. Mr. Mercer, bumalik ka na rin sa trabaho mo, kalmadong sabi ni Iris. Pakiramdam pa rin niya na imposibleng walang kinalaman si Ashwin sa pagplano ni Michael laban kay Leon, kaya hindi na ganoon kataas ang tingin niya rito. Miss Young, may ilang bagay akong hindi alam kung dapat ko bang sabihin, nag-alinlangan si Ashwin bago huminto. Ano iyon? Sabihin mo lang, bahagyang tinaas ni Iris ang kilay habang iniisip kung ano ang gustong sabihin ni Ashwin. Miss Young, alam kong gusto ninyong sanayin si Mr. Wolf. Pero masyado siyang ambisyoso, baka hindi magandang bagay na masyado ninyo siyang itaas sabi ni Ashwin. Ambisyoso, imposible iyon. Kilalang kilala ko ang ugali ni Leon. Hindi siya ganoong klaseng tao, sabi ni Iris. Nakatira sila sa iisang bubong at madalas silang magkasama. Paano niya hindi makikilala si Leon? Maaaring may mga gusto si Leon na makuha, pero tiyak na hindi ito sobrang ambisyosong tao. Walang kasiguraduhan sa mundong ito. Siya na ang may hawak sa pinakamalaking kliyente natin, kontrolado pa niya ang produksyon. Pero hindi pa rin siya nakukontento at sinusubukan pang kunin ang procurement. Kapag hinayaan ninyo siyang magpatuloy, mas lalo siyang magkakaroon ng kapangyarihan. Kapag nangyari iyon, baka pati kayo ay matabyunan niya, sabi ni Ashwin ng kalmado. Huwag mong baluktutin ang katotohanan ng ganyan. Ang pagiging mahusay ni Leon ay mabuti para sa kumpanya. Bakit naman niya ako gagawa ng masama? Labis na hindi natuwa si Iris. Alam niya ang sama ng loob ni Ashwin kay Leon kaya imposibleng paniwalaan niya ito. Hindi kayo makakasiguro. Kung si Leon lamang, wala naman siyang malaking kapangyarihan kaya hindi siya makakagawa ng kung ano. Pero ngayon ay may koneksyon na siya sa Shear Group at may relasyon na sa kanila. Ang apat na malalaking pamilya sa Springfield City ay palaging nagkakalaban. Walang totoong pagkakaibigan sa pagitan nila, puro pakinabang lamang. Napakaganda ng takbo ng kumpanya natin ngayon, at posible pa itong maging malaking kumpanya sa hinaharap. Kapag nagbago ang isip ni Leon habang mas lumalaki ang hawak niyang kapangyarihan, maaari siyang makipagsanib sa shares upang agawin ang kumpanya natin, nanunuyang sabi ni Ashwin. Iyon, biglang natahimik si Iris. Walang gaanong alitan sa negosyo ang Youngs at shares, ngunit ang apat na malalaking pamilya. Hindi naiiba ang Youngs. Ang Elegante Group ay kumpanyang pag-aari ng Youngs. Kung talagang lumaki pa ito sa hinaharap. Sa parehong paraan, magiging napakasarap na target din ng Elegante Group para sa shares. Alam ni Iris na kahit hawak niya ang buong shares ng kumpanya, si Leon naman ang may kontrol sa pinakamalaking kliyente ng kumpanya, pati na rin sa eksklusibong supplier ng cosmetics at marami pang iba. Kung masyado siyang aasa kay Leon, hindi magiging mahirap para rito na makipagtulungan sa shares upang agawin ang Elegante Group. Imposible iyon. Hinding-hindi ako pagtataksilan ni Leon. Hindi siya ganoong klaseng tao, malamig na sabi ni Iris habang mabilis na inaalis ang kanyang pagdududa. Halos lahat ng kamangha-manghang pag-unlad ng kumpanya kamakailan ay dahil kay Leon. Tapat itong nag-aambag ng malaki sa kumpanya, kaya hindi niya ito maaaring pagdudahan ng ganoon. Iniligtas pa ni Leon ang kanyang buhay noon. Mabuti ang pagkatao nito. Kung hindi niya pagkakatiwalaan si Leon, sino pa ang maaari niyang pagkatiwalaan? Miss Young,
hindi kayo dapat maging kampante. Wala pang anumang hawak si Leon ngayon, kaya napipilitan siyang umasa sa inyo. Kapag naging matagumpay siya dahil sa inyo, baka kayo rin ang pagtaksilan niya. Hindi sumuko si Ashwan habang nagsasalita, ngunit agad siyang pinatigil ni Iris bago pa niya matapos. Tama na, Ashwan, palalampasan ko ang mga paninira mo kay Leon ngayon, dahil malaki ang naging kontribusyon mo sa kumpanya nitong mga nakaraang taon, pero huwag mo nang uulitin. Sige na, bumalik ka na sa trabaho, malamig na sabi ni Iris habang pinapagalitan siya. Palagi niyang hinaharap ang mundo ng negosyo ng malamig at maingat. Hindi pangkaraniwan ang kanyang galing sa negosyo kaya niyang malaman kung sino ang tama at mali. Hindi siya maniniwala sa paninira ni Ashwan. Iyon, dumilim ang mukha ni Ashwan. Labis siyang hindi natuwa ngunit umalis pa rin matapos magpaalam. Paglabas niya ng opisina, lumitaw ang isang mapanlinlang na ngiti sa kanyang mukha. Alam na niyang si Iris ang nagpasok kay Leon sa kumpanya, at alam din niyang malaki ang tiwala ni Iris kay Leon. Hindi magiging madali ang sirain ang relasyon nilang dalawa. Ngunit wala siyang pakialam. Sinadya niyang sabihin ang lahat ng iyon kanina upang magtanim ng pagdududa sa puso ni Iris. Maaaring hindi siya paniwalaan ni Iris ngayon, ngunit basta may magawang pagkakamali si Leon sa hinaharap, lalo pa niyang palalakihin ang problema. Naniniwala siyang darating ang araw na papanig si Iris sa kanya. Ang mundo ng negosyo ay parang digmaan. Masyadong kulang sa karanasan si Leon para kalabanan siya. Sa mga sumunod na araw, ibinuhos ni Leon ang sarili niya sa paggawa ng cosmetics. Dahil nalutas na ang problema sa Spirit Do at naibigay ng Shear Group ang mga materyales sa tamang oras, naging maayos ang produksyon sa factory. Sa loob lamang ng ilang araw, natapos ang unang batch ng mga produkto at ipinadala sa Wheat Group. Inilabas ng Wheat Group ang mga produktong iyon sa merkado at naging napakaganda ng resulta. Mabilis na kumalat ang balita at hindi lamang tumaas ng husto ang kasikatan ng kanilang mga produkto, kundi nagkaroon pa ng maramihang pagbili. Kalaunan, hindi na makasabay ang supply sa dami ng demand. Dahil dito, mabilis na nakapasok ang Elegante Group sa high-end cosmetics market at nakakuha ng malaking bahagi ng merkado. Habang patuloy na tumataas ang kita nila, lalo ring dumami ang kanilang mga orders. Noong Sabado, tinawagan ni Leon si Janice at niyaya itong kumain sa labas. Mula nang magkita sila sa hotel, marami nang gustong sabihin si Janice kay Leon. Agad nitong tinanggap ang imbitasyon ni Leon. Sa isang high-end restaurant sa lungsod, dumating si Janice hindi nagtagal matapos dumating si Leon. Habang nakatingin kay Janice, hindi maiwasang mamangha ni Leon. Mukhang sadyang nag-ayos ng mabuti si Janice. Magaan lamang ang make-up nito ngunit napakaganda at napakaliwanag ng kanyang itsura. Mas lalo pa siyang gumanda kaysa dati. Nakasuot siya ng fitted na blouse at maikling palda. Sa kanyang magagandang binti ay may kulay balat na stockings. Lalong lumitaw ang kanyang magandang hubog ng katawan. Bukod pa roon, likas ng napakaganda ni Janice kaya mabilis siyang nakaakit ng maraming tingin mula sa mga tao. Habang nakatingin sa kanila ang lahat, inihatid ng waiter sina Leon at Janice sa isang pribadong silid. Umupo sila sa tapat ng isa't isa. Pagkatapos umorder ng pagkain, mabilis na napuno ng katahimikan ang pagitan nilang dalawa. Matagal silang hindi nagkita kaya parang naging estranghero na sila sa isa't isa. Makalipas ang ilang sandali, Leon, kumusta ka nitong mga nakaraang taon? Janice, kumusta ka naman? Sabay nilang sinubukang basagin ang katahimikan at pareho pa silang nagtanong ng hindi namamalayan. Pagkatapos nilang magsalita, pareho silang natulala dahil hindi nila inaasahan ang ganoong pagkakataon. Hindi napigilan ni Janice na matawa habang ipinapakita ang kanyang matamis na ngiti. Bakit ginagaya mo ako? Umirap si Janice kay Leon. Napakamot si Leon sa ulo ng awkward. Siguro dahil matagal tayong hindi nagkita, kaya hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Pareho tayo. Ang dami ko talagang gustong itanong sa iyo, pero nakalimutan ko lahat ng makita-kita mahinhin na sabi ni Janice. Tama ka. Habang lumilipas ang panahon, maraming bagay ang nagbabago. Napakatagal na nating hindi nagkita at parang hindi talaga maawain ang oras, hindi napigil ang magbuntong hininga ni Leon.
Ano bang ibig mong sabihin sa hindi maawe ng oras? Hindi ka pa naman matanda. Pwede bang tigilan mo ang pag-arte na parang makata natatawang sabi ni Janice. Pagkatapos noon ay tila may naalala siya. Ano, hindi ka pa rin ba nakaka-move on sa divorce mo? Hindi naman ganoon. Medyo nalungkot ako nung una pero naka-move on na ako. Sa totoo lang, pakiramdam ko mabuti pang ang nangyari yun kibot balikat na sabi ni Leon. Mabuting bagay, nagtaka si Janice. Noong gathering, nalaman niyang kaka-divorce lamang ni Leon hindi pa matagal. Akala niya ay malulungkot ito at iniisip pa nga niya kung paano niya ito aaliwin. Ngunit mukhang matagal nang naka-move on si Leon kahit wala siyang sabihin. Hindi mo alam pero namuhay akong parang basura sa pamilya ng Mansons. Nawala pa nga ang dignidad ko bilang lalaki, mapait na tumawa si Leon habang maikling ikinukwento kay Janice ang nangyari. Napakasama ng ex-wife mo. Tapat ka sa kanya pero naglandi siya sa ibang lalaki. Pinalayas ka pa niya sa pamilya. Napakalupit naman, galit na sabi ni Janice para kay Leon. Ngumiti lamang si Leon at walang sinabi. Kung hindi siya pinalayas ng mga Manson, hindi niya mailigtas si Iris ng nagkataon, at hindi rin niya makilala ito. Marahil ay itinadhana talaga iyon. Wala siyang dapat ireklamo. Biglang may naalala si Janice. Oo nga pala Leon, ano ba talaga ang meron sa inyo ni Cynthia Shear doon sa hotel? Siyempre hindi ko siya girlfriend. Isa siyang Shear, isang mayamang dalaga. Imposibleng maging girlfriend ko siya, umiling si Leon habang nagsasalita. Kung ganoon, bakit kayo nagde-date sa hotel? Nagtatanong na sabi ni Janice. Nagkamali ka ng intindi. Nakikipagkita ako sa kanya para sa isang business deal, hindi yun date, simpleng paliwanag ni Leon. Ganoon pala. Akala ko napakagaling mo at nagawa mong mapalapit sa isang babaeng tulad niya. Mukhang mali pala ang iniisip ko, sabi ni Janice. Napagtanto ni Cynthia na sobra lamang siyang nag-isip. Tutal, isa lamang namang ulila si Leon. Wala itong espesyal na pinagmulan. Bukod pa roon, si Cynthia ang pinakamamahal na anak ng Shears. Hindi lamang siya napakaganda, kundi mayaman at makapangyarihan din. Napakaraming lalaking humahabol sa kanya, kaya paano naman niya magugustuhan ang ordinaryong si Leon? Janice, ano na ba ang trabaho mo ngayon? Tanong ni Leon habang gustong malaman pa ang tungkol kay Janice. Pumasok ako sa isang malaking kumpanya pagkatapos kong graduate. Medyo sinuwerte ako at isa na akong department manager. Kumikita ako ng ilang libo kada buwan, may bahagyang pagmamalaking sabi ni Janice. Pagkatapos noon ay naalala niya ang sitwasyon ni Leon kaya nagsalita siya muli. Leon, naaalala kong sinabi mo na presidential secretary ka sa isang cosmetic company. Hindi naman masama ang posisyong iyon, pero secretary pa rin ang kadalasang inuutusan sa huli. Kadalasan trabaho iyon ng babae at wala ring gaanong kapangyarihan o magandang kinabukasan. Hindi magandang pangmatagalang plano iyon. Pagkasabi niyon, sandaling tumigil si Janice bago muling nagsalita. Maganda ang relasyon ko sa head ng department namin. Kung gusto mo, bakit hindi kita irekomende sa kanya? Maaari kanyang gawing supervisor. Kapag maganda ang performance mo, may pagkakataon kang maging manager. Mas mabuti yun kaysa sa pagiging utusan bilang secretary, sabi ni Janice. Isa nang maituturing na elite si Janice sa puntong iyon, kaya alam na alam niya ang posisyon ng secretary. Kung babaeng secretary, mas madaling makuha ang tiwala at pagkilala ng mga nakakataas. Ngunit ibang usapan kapag lalaking secretary. Bukod sa pagiging utusan, napakaliit ng magandang kinabukasan nito. Bata pa si Leon. Kapag sinayang nito ang kabataan sa trabahong walang kinabukasan, lalo lamang itong mahihirapan sa hinaharap. Hindi na kailangan. Salamat sa pag-aalala mo. Maayos naman ang trabaho ko at wala akong planong lumipat sa ngayon, nakangiting sabi ni Leon habang umiiling. Ganoon ba? Sige, may kanya-kanya naman tayong plano. Kapag naghahanap ka ng bagong trabaho sa hinaharap, hanapin mo lang ako, tumigil na roon si Janice. Sa pagkakaalam niya, karamihan sa mga president ng kumpanya ay lalaki. Hindi niya maintindihan kung bakit handang maging secretary ni Leon ng isang lalaki. Napaka-weird noon. Siyempre, kung alam lamang niyang nagtatrabaho si Leon para sa isang napakagandang babae,
na isa sa 4 na pinakamagagandang babae sa Springfield City, maiintindihan sana niya si Leon. Habang kumakain at nagkukwentuhan sina Leon at Janice, napuno ng tawanan ang paligid at tila muling bumalik ang masasayang araw nila noong college. Mabilis silang naging komportable sa isa't isa tulad ng dati. "Waiter, pakiusap ang bill," tawag ni Leon sa waiter matapos silang kumain. "Sir, hello. Ang bill ninyo ay $500. Cash po ba o credit?" sabi ng batang waitress. "Ano, 500? Ang mahal naman," gulat na sabi ni Janice. Kahit department manager siya sa kumpanya nila at kumikita ng ilang libo, $500. "Miss, isa kami sa pinakamahusay na restaurant sa Springfield City. Hindi naman talaga ganoon kamahal ang $500, sabi ng waitress. Noong una, nakita niyang mahinhin at napakaganda ni Janice kaya inakala niyang mayaman ito kasama si Leon. Ngunit mukhang ordinaryong tao lamang pala sila. Talagang hindi nila alam ang kanilang lugar sa pagpunta sa ganitong klaseng restaurant. "Card ang gagamitin ko pambayad," walang pakialam na sabi ni Leon habang inaabot ang kanyang card sa waitress. Mahigit 10 milyon pa ang laman ng account na iyon, kaya baliwala lamang sa kanya ang $500. Pagkakita sa card na hawak ni Leon, nagulat ang waitress. Karamihan sa mga kumakain sa ganoong high-end restaurant ay mayayaman. Marami sa mga mayayamang anak ng pamilya ang gumagamit ng cards mula sa River City Bank. Kahit hindi niya nakilala ang Supreme Card, alam pa rin niya ang halaga ng River City Bank. Bigla siyang labis na kinabahan at nagpasalamat na lamang siya sa sarili dahil nanatili siyang magalang kanina. Kung may nasabi siyang bastos, malamang na mawalan siya ng trabaho. "Leon, hindi naman ganoon kaganda ang kalagayan mo sa pera. Kakailanganin mo pa ang pera mo sa maraming bagay sa hinaharap. Ako na ang magbabayad nito." Dali-daling kinuha ni Janice ang card mula kay Leon at ibinalik iyon sa kanya. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang cellphone at balak mag-transfer ng pera. "Hindi na, kain ko ito para sa iyo. Paano kita pagbabayarin? Sa totoo lang, hindi ko naman kailangan ng pera ngayon." Ibinalik ni Leon ang card sa waitress. "Hindi mo kailangan ng pera. Tumigil ka nga sa pagbibiro. Alam ko ang sitwasyon mo. Kailangan mo pang bumili ng bahay, sasakyan, at humanap ng bagong girlfriend. Lahat ng iyon kailangan ng pera. Hindi sapat ang sweldo mo para roon." Umirap si Janice kay Leon. Alam niyang ordinaryong empleyado lamang si Leon, kaya hindi ganoon kalaki ang sahod nito. Wala rin itong mga magulang kaya kailangan nitong umasa sa sarili sa lahat ng gastusin. Ayaw niyang maubusan ng pera si Leon. Pagkarinig doon, naging kakaiba ang tingin ng waitress kay Janice. Kahit hindi niya kilala si Leon, ang pagkakaroon nito ng River City Bank card ay nangangahulugang may milyon-milyon itong laman sa account. Paanong hindi makakabili ng bahay at sasakyan ang taong ganoon kayaman? Sa halip, si Janice pa na nanghihinayang sa $500 ang gustong magbayad ng pagkain. Hindi niya maintindihan ang iniisip nito. Tanga lang ba talaga siya? "Miss, sa tingin ko hayaan na lang nating siya ang magbayad," hindi na nakatiis ang waitress. Agad niyang iniswipe ang card bago yun ibinalik kay Leon. Sa labas ng restaurant, nakangiting humingi ng paumanhin si Janice. "Leon, mukhang malaki talaga ang nagastos mo ngayon. Kung alam ko lang na ganito kamahal ang restaurant na ito, sana sa mas murang lugar na lang tayo kumain." "Ayos lang," nakangiting sabi ni Leon habang hindi na ipinaliwanag ang iba. Agad niyang pinalitan ang usapan. "Janice, maaga pa naman. Ano pa bang gusto mong gawin? May oras pa ako ngayon, kaya pwede pa kitang samahan." "Ayos iyon. Gusto kong mamili ng mga damit at cosmetics," nakangiting sabi ni Janice. "Tara na, dadalhin kita gamit ang motor ko," sabi ni Leon habang itinuturo ang motor na nakaparada hindi kalayuan. Tiningnan ni Janice ang itinuro ni Leon at naging kakaiba ang ekspresyon niya. "Iyo iyan, hindi ba masyadong pambabae? Bakit hindi ka bumili ng mas mukhang panlalaki?" "Ah, hindi ko naman binili ito. May nagbigay lang sa akin. Kahit medyo kakaiba ang kulay nito, maayos naman gamitin," paliwanag ni Leon. Ganoon, may naiintindihang ekspresyon si Janice habang napabuntong hininga. Sa isip niya na talagang hindi maganda ang kalagayan ni Leon sa pera. Kabanata 260.
Janice, mabigat ang traffic sa lungsod. Mahirap ding maghanap ng parking kaya mas convenient ang motor. Iwan mo muna rito ang sasakyan mo. Pagkatapos nating mamili, saka mo na lang balikan, sabi ni Leon dahil alam niyang may dalang kotse si Janice. Mas hindi yun convenient kumpara sa motor niya. Sige, tumango si Janice. Pagkatapos noon ay isinama na siya ni Leon. Ang Fuller Mall ay isang shopping mall na malapit lamang sa restaurant. Pagkaparada ni Leon ng kanyang motor, sabay silang naglakad papasok ni Janice sa mall. Namasyal silang dalawa sa loob. Nang makakita ng malaking clothing brand, agad hinila ni Janice si Leon papasok. Hindi man yun isang malaking international brand, kilala pa rin yun sa bansa. Isa yung mid to high-end brand. Napakalaki ng tindahan at nahahati sa menswear area at womenswear area. Hinila ni Janice si Leon papunta sa menswear area. Janice, hindi ba gusto mong bumili ng damit? Dapat sa womenswear area tayo. Bakit mo ako dinala rito? Nagtatakang tanong ni Leon. Gusto kong tingnan kung may babagay sa iyo rito, nakangiting sabi ni Janice. Malaki ang nagastos ni Leon sa restaurant kanina. Balak sana niyang ibalik ang pera rito, ngunit natatakot siyang masaktan ang pride ni Leon. Kaya pinag-isipan niya itong mabuti at nagpas siyang bilhan na lamang si Leon ng magagandang damit. Para na rin yung pagbawi ng hindi nasasaktan ang pride nito. Sige, kulang din naman talaga ako sa damit. Dapat talaga akong bumili pa ng ilan, tumango si Leon. Sa sandaling iyon, lumapit ang isang batang babaeng empleyado habang nakangiti. Sir, Miss, hello. Ano pong klaseng damit ang hinahanap ninyo? Kahit ano na lang. Bakit hindi mo ako bigyan ng ilang rekomendasyon, sabi ni Leon. Sige po, sumunod po kayo sabi ng babae habang inaakay si Leon. Matapos ang ilang rekomendasyon nito at tulong ni Janice, mabilis na nakapili si Leon ng ilang kasuotan. Leon, bakit hindi mo subukan isuot ang mga ito? Nakangiting sabi ni Janice. Tumango si Leon at dinala ang mga damit sa fitting room. Talagang nakakapagpabago ng itsura ang magagandang damit. Matangkad at medyo gwapo naman talaga si Leon. Nang maisuot niya ang mga damit, lalo siyang gamwapo tingnan. Kuminang ang mga mata ni Janice at hindi niya mapigil ang baguhin ang tingin niya kay Leon. Noong college pa sila, hindi maganda ang kalagayan ng pamilya ni Leon. Palagi itong simple manamit at hindi talaga kapansin-pansin. Ngunit nang isuot ni Leon ang mga damit na iyon, napansin niyang medyo gwapo pala talaga ito. Habang mas tumitingin siya, lalo itong nagmumukhang masculine. Pati ang babaeng empleyado sa tabi nila ay palihim na napapatingin kay Leon. Leon, bagay na bagay sa iyo lahat ng ito. Pero kung ikukumpara, pinakamaganda yung asul na suit. Iyon na lang siguro ang kunin mo, sabi ni Janice. Medyo mamahalin ang lahat ng damit doon. Ang pinakamura ay nasa $500. Mahigit $700 naman ang asul na suit. Medyo mahal iyon, pero gusto talagang makabawi ni Janice kay Leon. Isa lang, masyadong kaunti. Gusto ko silang lahat, casual na sabi ni Leon habang itinuturo ang ilang outfits. Ano, gulat na gulat si Janice. Biglang nanigas ang ngiti sa kanyang mukha. Kapag pinagsama-sama ang mga damit na iyon, aabot iyon ng $3,000 hanggang $4,000. Kahit hindi masama ang kanyang sweldo at kaya niyang bumili ng ilang damit, masyado pa ring mabigat ang ganoong halaga.